Sir, hindi madaling magpatawad. It will takes time to heal a certain wounds, right? At alam mo naman ang dapat mong gawin ipaglaban mo yung nararamdaman mo. Bumawi ka sa lahat ng pagkukulang mo. Mahirap? Oo, but it's not worth it. Payo niya na ikinangiti ko. Tama, it's my battle. Babawiin ko ang loob nila, even it will takes time. Kahit nasusuong ako sa hirap, they will be worth to wait and worth to cherish. Sounds like not myself, but it does. I have to or I will lose here for eternity. And I know it will painful like a burning scar. Sa araw na yun, ay excited akong umuwi. Ipagtatapat ko na ang nararamdaman ko. Hihingi ako ng kapatawaran. I am preparing myself for rejections, words that are painful yet true. Nagmamaneho na ako ng oras na yun. Panaka-naka akong tumitingin sa aking orasan. It is 6 p.m. and darkness are evading the sky. Pero hindi ko malaman ang dahilan kung bakit ba ako kinakabahan. At mas lalo akong inatake ng labis na takot at kaba nung nakita kong patay ang ilaw ng bahay. Nakakandado ang gate at maski ang pinto. God really knows how fast I walked into the room and the emptiness greeted me. Wala maski ang damit nila, gamit nila, parang alaala silang biglang nilimot at naglaho na lang ng biglaan. I am standing here shocked. I am so fucking scared. It's like a nightmare came into reality. Natatakot akong bigla at umiling. Hindi totoo ito. Hindi naman nila ako agad susukuan, hindi ba? Babawi pa ako. Hindi naman sila. No, they won't do this to me. Napaluhod ako at saka na inilabas ang mga luha ko. Para akong masisiraan ng bait sa sobrang sakit. Tiningnan ko ang kama, may sulat na nakapatong dito. Nanginginig ang kamay kong kinuha at binasa to. Dear Blake son, sa wakas ay malaya ka na. I always put you on my priority na nasakal na pala talaga kita. It is obvious that you can't like us. You can't be yourself and have you perfect like because we are not your goals and dreams. Hayaan mo at aalagan ko ng mabuti ang anak natin. Magpapakalayo-layo na kami upang hindi na kami makaistorbo sa iyo. I will send the annulment papers. May pirma na ito. Oras na umusbong na ang hiwalayan ay makikipagkita na ako. I am genuinely wishing you and your happiness, Blake. Paalam, patawad hanggang sa muli na lamang para akong natulala at natakasan ng kaluluwa. Masaya? Paano ako magiging masaya kung iniwan na lang nila ako? I can't. My happiness are now fading away as they will go away. Far away where I can't chase them. Alisa magkalas. Wala nang saysay ang pagsasama namin. Mahal na mahal ko pa rin si Blake at alam ko na hindi ko ito basta-basta na mabubura sa puso at buhay ko. But I have to move on. Sacrifice is essential para tuluyan na naming mapalaya ang isa't isa. Sa tulong ng kaibigan kong sila Marcel at Zach, kasama si Mama at Lolo ay nakapaghakot na ako ng gamit ko. Ilan lang naman yun, even my son already agreed with it. We need to heal our wounds. Habang buhay na namin itong iindahin. And I choose the better decision for me and for us. Zach owns a condominium. Doon muna kami ng anak ko since hindi naman naglalagi si Zach doon. Madalas siya sa bahay ng parents niya or out of town siya. Agreed kasi naman, pinapagawa ko pa yung bahay ko nakalapit lote lang sa bahay ni Mama. Nasa bahay kasi nila Mama yung pinsan niya. So hindi kami pwede muna ron. Nandoon ang family ni Tita Minerva. Hindi na ako nagpaalam kay Blake. At least sa personal ay hindi na ako nagpaalam. Nag-iwan na lamang ako ng sulat para sa kanya. I fake my happiness on that letter for the sake of this acceptance. Hindi na ako nagpaalam at baka sabihin niya pa at isampal sa mukha ko na wala naman talaga siyang pakialam. Bakasyon na ng mga bata ngayon. Nagplano ng isang bakasyon si Zach gamit ang private plane ni Pin. Ay pupunta kami ng Boracay kasama ang mga parents. Oo, si Pin at Marcel at syempre kami ng anak ko. Doon na kasi gaganapin ang first month ng kambal. Ang bilis nga parang yung hiwalayan namin ni Blake. Nakatulala ka na naman dyan, Al. Huwag mong sabihin na nag-iisip ka ng comeback ninyo ni Blake San. Di Toyo, aba, sasampalin na kita ng gold plate kapag nagkataon. Sermon na naman ni Marcel sa akin habang nasa airport kami.
Pasakay na kasi kami, ang tago ko lang hindi nakagala. Last na pagta-travel ko ay nung high school pa ako. Marcel, wala na nga, hindi ba? Kakasabi ko lang nasuko na nga ako. Wala na. Endpoint na. Iyon na lang ang sinasabi ko sa kanya. Tinawag na kami at handa na ang aming sasakyan ng private plane. Siguraduhin mo lang, Alisa, ha? Kung alam mo lang talaga na isa sa pangarap ko ang mabagok ka na ng tuluyan at iwan mo na yung asawa mong may diferensya ata sa mata at hindi makita yung halaga mo. Pero kita ko naman, hindi ba? At least, Mari, at last, nagising at nakalaya ka na. Tuwang-tuwa si Marcel. Alam mo, tara na at nang makasakay na tayo, ang daldal mo talaga, nabuntis dalaga o sa kahit anong panahon. Napakadaldal mo, Marcel, reklamo na biro ko. At least maganda kahit bungangira. Napapailing na lang ako habang nakikinig pa sa mga sinasabi niya. Nandun na sa loob ng plane ang anak ko kasama ang ninong sak niya. They are happily chatting. Ang kulit-kulit nila talaga. Nilapitan ko na sila at doon ako sa tabi ng bintana. Siyempre, sa gitna naman ng anak ko at nasa pangatlong upuan si Sak. Are you excited, Blaze? Tanong ko sa anak ko. He's already searching beautiful place on the Boracay in the internet. Yes, Mama, I want to eat seafoods po. Food again? Nahawa na ang anak ko ng katakawan sa katabi niyang ninong. Of course, anak, pero kaunti lang ha. Huwag kang magmamana dyan sa katabi mong ninong na lamonero. Pagpaparamdam ko naman sa isa dyan and I succeeded to take his attention. Masarap lang akong kumain at saka hindi naman ako tabain, Alisa. See this muscle, ha? Habulin kaya ako. Kayabangan, Sak. Abot mula tore ng level. Get alone, Sak. Pang-aasar ko pa lalo sa kanya. The whole ride is never have a boring time or dead air. Sak is our personal entertainer. Maski si Pin at Marcel ay nakikisali sa kalokohan namin. Nasa likod ng plane si Mama at Lolo. Natulog na kasama ang mga relatives ni Marcel at Pin. So we decided na manahimik na muna. Sa bagay, si Sak lang ang malakas mag-ingay eh. We arrived there mga 9 na ng umaga. We traveled with the van bago makarating sa Siang Resort na pag-aari ng pinsan ni Sak. Ito na yung regalo ni Sak sa kambal na anak ni Marcel. Imagining Sak, wealth is not obvious on his attitude. Parang kulang sa era itong lalaki na to. Sama kami sa kwarto ng anak ko. Si Sak ang nagdala ng mga gamit namin at agad din siyang lumabas para may gawin. Don't have any idea with it. The whole room is extravagant to just say it is comfortable, white and wooden, the perfect description, girl. Malawak ang espasyo, malaki at malambot ang kama. The freshly scented lemon is what I smell. At least may veranda pa ang kwarto namin. Nakita ang dagat. Wow, Mama, magsiswim po ba tayo? Mukhang excited na talaga ang Junakis ko. Yes, son. May beach barbecue party tayo mamaya, kaya magbihis na tayo ha. But we are interrupted with a knock on the door. Confidence, Alisa Magkalas. Alisa Magkalas, hulaan niyo kung sino ang kumatok sa pinto. Sino pa ba? Di walang iba kung hindi si Marcel na parang baliw na ngingiti-ngiti ngayon sa pinto. Pansin ko na may hawak tong paper bag. She's smiling ear to ear na parang nanalo sa loto or rather may naiisip na may itong panigurado ng kabaliwan, knowing her trademark kabaliwan. Lahat ata ng kalukuhan ko nung college ay impluensya niya. Imagine, natuto ako uminom ng alak noon. Magbar o gumimik, mag-cutting class, it is all part of my college life. It is all fun for experience. Masaya na minsan naging baliw rin ako kasi tulad ngayon na we are both adult and a mother to our kids. Hindi na namin magagawa yung mga gimmick namin noon. At anong ganap mo? At naligaw ka sa kwarto ko? Tanong ko sa kanya. Siya naman ay dumiretso sa kama ko. Inilapag ang mga damit ni sa panaginip ay hindi ko ata pinangarap na suotin. Alam ko nang malalapas siya sa jogging pants at basahan na damit ang susuotin mo, my friend. So I prepared these fancy swimming clothes para naman makabingwit ka na agad ng love life. Time is gold, Alisa. Napasapo na lang ako ng mukha. Nandito ang anak ko kung ano-anong sinasabi ng buruhan na to. Kaya isinama ko muna ang anak ko sa lola niya at lolo nito bago kami magtuos ni Marcel. Grabe naman kasi ang mga dala niyang damit. Litaw na sa kaibuturan ko ang mga ito. Kahit lapagan mo pa ako ng milyon, ate girl, hindi ko talaga susuotin yan. Kita ko naman mukha akong hindi gagawa ng mabuti. Is karimari-marim na bagay sa mga suot na yan eh. Tawa naman siya. Inasan ka ba? Sa loob ng kumbento? Hoy Alisa, nasa tabi ka lang naman ng dagat.
wear one piece, two piece is fine. Show some skin, it is fine. May magsiselos ba? Or may hinaharot ka ba? May tinatapakan ka bang tao? May pangit ba sa katawan mo? Wala naman, di ba? Pluck it, girl. I can get the logic. After all, she's always that liberated type. Kahit na hindi ko nga tipo mga ganyang damitan eh. Totoo naman yun, hindi ako into sexy or revealing na outfit. Hindi ko minamasama ito, but we can wear whatever we want. Pero hindi ko talaga pond yung ganito. Alisa, stop arguing with me. Meron ka namang pamatong hindi ka naman magpapanty. Short na lang para hindi ka na ma-high blood ayan na ha, bis ka na. Sa kakulitan ng lahi nito, may magagawa pa ba ako? Syempre wala. I wear that black brusher. Pinatungan ko na lang ng parang net na shirt tapos may short ako at summer hat and sunglass. It's not malaswa o masagwang tingnan. Sa bagay, passion wisely. I can also count on this crazy friend of mine. Kita mo na, nagmukha ka ng tao, Alisa. Kinabog mo pa ako, labas na tayo. At nakasit up na raw ang lahat, sabi ng hubby ko. I am famished too, kaya tara na, lumabas na kami sa silid and we are now heading to the hut sa tabi ng beach. I don't know but I am so bothered with that stare of the people on our perimeter. Ang daming nakatingin sa amin ni Marcel, mostly guys at karamihan pa sa mga ito ay mga dayuhan. I can feel their stare that crawling under my skin. Hoy Alisa, bakit ka naman nakayuko? Tanong ng katabi ko na nag-uumapaw ng confidence. Ang babaeng nanganak na, ngunit mukha pa rin Diyosa. Hindi naman niya ako kagaya na abot ata sa Olympus ang self-confidence. I am bad with dealing with my confidence. Ganito na ako since high school. At mas naka-apekto pa sa pagbaba ng self-esteem ko ay ang dahil din kay Blake. Trahin yung maging asawa yun, mababawasan talaga ang taas ng kumpiyansa niyo sa sarili. Kasi araw-araw niyang ipinaparamdam that he loves another woman. Tiningnan ko si Marcel nang may alanganin sa mukha. Nakakailang kaya pinagtitinginan tayo Maganda kasi tayo. Sana tinitingnan mo ang sarili mo sa salamin, Alisa, to justify enough why you are attracting men's attention. Sa bagay, magmula nga naman nang mag-ayos na ako sa sarili ko, ay nakita ko naman ang mga visible improvement. Hindi na ako haggard na haggard tingnan. I can be fashionable too. I also love my new haircut. I can be me without someone dictating or harming my confidence because of their words. You know that someone? Oo na, wag ka nang mambola, Marcel. Sabi ko na lang at ipinagpatuloy ang paglalakad. Yes, and now, chin up, cheese up. Show the attitude of the queen. Natatawa na lang ako sa mga sinasabi niya After a minute or two ay nakita na namin ang mga kasamahan namin. My child is waiting me there and he lift up nung tuluyan na kaming nakalapit. Ma'am, I want to swim na po. Excited na sabi ng anak ko. Okay, but first, apply muna tayo ng sunscreen lotion at saka na tayo mag-swimming. Kinuha ko yung sunscreen na dala ko sa bag. I apply it to my sunscreen. Nang saktong bumaling ako sa dagat, ay nakita ko ang bagong ahon na si Sak. I wish I am not drooling right now. If you just see what I am seeing, sasabihin mo na ipinanganak na ang huhulma sa larawan ni Adonis. Because right now, Sak is not just a simple guy on every girl's and gay's eyes, but a delectable delicacies na sa tingin pa lang ay ulam na. Just looking at him, wearing a shirt and exposing his perfect sculpted muscle and abs makes me undeniable shaking and so much pressure. He is sweet, handsome, and very attractive girls. Kung hindi ko ito kaibigan, ay baka siguro natupok na rin ako sa mapanlinlang na charm ng lalaki na to. Hindi na ako magtataka kung bakit napakaraming babae ang nababaliw sa lalaking to. Hi miss, pwede bang pakis? Agad yun ang bati niya sa akin. Nice, totally kulukoy. Kiss mo tong pono. He just laughed as usual. Bakit ganyan ang suot mo? Pansin niya sa akin. Medyo na-conscious naman ako ng slight. Nagpaalam na ang anak ko na sasama sa lolo at lola niya na nasa dalampasigan at nagtatampisaw na. Just don't go far anak ha. Wear your best and this whistle necklace. Wag kang pupunta sa malayo. Paalala ko sa anak ko. Tumango naman siya. Opo mama. I am big boy na po. Bumaling naman ako kay Sak. Pangit bang suot ko? Tanong ko sa kanya. No. Of course not. Hindi lang ako sanay na ganyan mong ayos. Oftentimes, Marcel is the type to wear those kind of clothes.
True enough, I am not into this kind of clothes but hey, hindi naman ganun kasama ito. Yap, si Marcel ang may pakana nito. Medyo uncomfortable nga lang sa daming nakatingin sa akin. I can see how Zach wrinked his forehead. Narinig ko pa ang mahina nitong pagmumura. Kapag may nang bastos sa'yo, Al, just tell me and hell not wake up soon with this yabang naman, may pa-flex-flex pa. Si kuya na to. I playfully rolled my eyes to him. Paano naman yun? Busy ka masyado sa mga chicks mo. He gave me his infamous smirk before winking at me. That made me blush. Gusto mo ikaw na lang chicks ko para hindi na ako lumayo? I punched his chest playfully at asa ka boy. Sinamahan ko na ang anak ko sa tabi ng dagat. We are creating sand castle. Maski si Zach ay nakigulo sa amin. 20 minutes had passed at tinawag na kami for our bodil fight. At hulaan nyo kung sino ang mga kampiyon. Kung sa paramihan lang ng nilamon ay si Zach na ang nagwagi. It has always a mystery to me kung gaano at paano niya nami-maintain ang ganyang katawan sa lakas nitong lumamon na pang-construction ang level. The whole beach party is awesome and good. Kita ko na maski ang anak ko ay nag-enjoy. It just made me tell that I made a high decision for our healing. Marahil tama lang na lumayo kami. Mamayang gabi ay may bonfire kami, so excited dahil may lalong mas masaya mamaya para akong bumalik sa teenage life ko. Ang kaibahan nga lang ay may cute na anak kong anak. Another chance maybe to experience what I have lost for all of this year. That I lock myself with him, none other than Blake San Perel. I'm so deeply frustrated, deeply wounded, deeply lifeless. Beer in my cigarette has been my companion with this lonely house. Denise tried to contact me, but I always ignore her. I don't need another problem. Enough na sa totoo lang si Alisa at ang anak ko. I am always thinking on how to find them, get them back on my life. I plan but I always failed and always asking myself where to start. Hindi makatulog sa gabi na hindi ko nilalasing ang sarili ko sa tulong ng alak. Laging mainit ang ulo ko sa opisina. I am so affected in so many ways that I don't know myself anymore. I am scratch paper. If you can just feel my agony, I don't want to prolong this anymore. It is so painful. Kaya naman, pumunta na ako sa bahay nila. But they aren't there. Wala rin ang parents ni Alisa. They are out of town. Ayaw din sabihin kung nasaan sila. The social media account of her, they are all not found. Her number are not working at all. She just lost without a track, and I am losing my mind just to think how to get them back. One morning came and I have a message with a private investigator that I paid just to find my son and my wife. I opened the email. They said that my wife is living in a condominium that has both and a property of Zach. Just that piece of an information made my blood boil in anger. I can feel my hands shaking from too much stress. Now they are on Boracay because of the fart organizers, her friend Marcel. I took my phone and called my secretary to cancel all my meetings and book my flight ASAP. May babawiin lang ako. And I smirk, life, Alisa Magkalas, around 3 p.m. ay pinatulog ko muna ang anak ko para naman mamayang gabi ay hindi to agad matulog at sasama sa aming bonfire jamming. Habang tulog si Blaze kasama ang kanyang lolo at lola sa isang guest room ay pumunta muna ako sa isang tabi ng dagat. Mabato rito, mga nagtitipakan kaya naman masarap magtambay rito. Maulap din ang kalangitan kaya praise ko. Maski hangin na dumadampi sa balat ko ay napakasarap sa pakiramdam. Naramdam ko na may tao sa likod ko. Zach, huwag ka nga manggugulat, sabi ko sa kanya. Amoy pa lang ng chestnut ay siya na yun. Walang duda lalo na't yun naman ang signature niyang amoy nung college pa naman kami. Alam mo na ang presensya ng mga pogi tanong niya bago tumabi sa aking pwesto. Baka pongi ka mo at paano ko naman napadpad dito? Nandoon banda yung mga babaeng tipo mo. Sabay turo ko sa kabilang banda kung nasaan yung mga babaeng naka 1 piece or 2 piece na. Ha? Paano ko naman naging tipo ang mga yan? Mas maganda ka pa nga dyan, Al. Naku, ayan na ang urig na mambobola. Dinaig na naman ang asukal sa matatamis na salita. Hinirapan ko naman siya ng pabiro. Wala akong 20 rito Balik ka na mamaya at saka kumuulit ako utuin. Totoo naman yun since at unang pagkikita namin ay ganyan na yan. Way back nung college kami ay lagi niya na ako niloloko. Akala ko nga ay bully yan.
Sa laki ng katawan, presko at kumpiyansa sa sarili at kasama pa siya sa mga altas sa syudad. Pero sino bang mag-aakala na magiging kaibigan ko pa siya? Actually, naging crush ko talaga yan. Ang kaso, kapag makikita ko yung mga kaliwa at kanan niyang nagiging girlfriend, na-realize ko na wala naman akong panama doon. Hanggang sa natanggap ko na lang at naging kaibigan si Kuya Sak. Partner in crime na lang ang tingin ko sa kanya. Penny for your thoughts, tanong niya, hinawi niya rin ang buhok ko na tinatangay ng hangin. Hindi ko alam kung saan banda niya napulot ang pang-ipit ng buhok ko at sa kanya ako inipitan ng buhok. Naks naman, baka makita na lang kita bukas at ikakasal ka na sa iba ha. Husband material na Boy Scout pa. Pabiro ang boses ko. Tumawa naman siya ng pag-aksaka. Sana nga makita na niya yung halaga ko. Narinig ko naman ang malungkot na boses niya. Huli ko siyang nakita na ganito ay noong namatay ang kanyang mami at noong malaman niya na ikakasal na ako. Uy, huwag ka nga mawawala ng pag-asa. Nagkakamali rin sa'yo yung pabiro kong saad na ikinasimangot niya. Umarte pa ito na bakla at umirap. Haha, gwapo umirap ay kung tutuusin ay hawig na hawig niya ng kaunti si Ji Chang-wook. Hindi lang yun magkakamali sa bandang huli, ako yung pipiliin niya. Hindi na siya maghahanap pa ng iba. Gwapo, matino, mayaman, maalaga, magaling sa kama. Medyo nabulunan ako sa sinabi niya. Bibig talaga ng lalaki na to. Minsan walang preno. Pinagsasabi mo na naman, Sak. Irita na sabi ko. Tumayo na ako at saka naaalis ng patakbo niya akong hinundan. Saan po ang punta mo, Al? Tanong naman niya. Yung